I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Marcos Louie Lisen supporters, Filipinos and OFW. Alam po natin kahapon, nasa Ilocos Norte ang alyansa ng Bagong Pilipinas kasama po ang 12 senador. Napakinggan nyo po ang speech ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Dinig na dinig nyo naman ang kanyang sinabi. Yun po ay pawang katotohanan lamang. Kaya nga sabi ko, pipili tayo ng tamang kandidato na hindi kayang ibinta ang Pilipinas. Pakinggan po ninyo mga kababayan ang bawat salita ng 12 senador. No, pakinggan nyo karanasan nila sa kanilang mga tungkulin bilang senador, bilang congressman, ano ba ang nagagawa nila. And the past, mga kababayan, pakinggan po natin ito, no? Si Senator Aimee, nakakagulat mga kababayan sapagkat marami pong nadismaya sa kanyang mga pinagagawa na ang akala nila kasi talagang makaduterte. Well, alam nyo, minsan hindi natin kayang basahin ang galaw ng Marcoses or itong magkapatid na ito. At the end of the day, sila pa rin magkapatid ang nagtutulungan mga kababayan. Totoo yun. Kaya pakinggan po natin ang bawat salita or speech ng ating mga 12 senador ng Alyansa Bagong Pilipinas. Eto na! Magandang hapon, Ilocos! Mabuhay ang alyansa! Ako po si Benar Abalos, isang abogado. Dati po akong mayor ng Mandaluyong. Ang aming pong lugar ay napakaliit. Sa amin po yung mental hospital. Kaya ang tanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Hanapin niyo si Piatos, baka nandoon. Pinalago namin ito. Hanggang sa naging economic tiger city kami ng buong Metro Manila. Binigay po ito ng Malacanang. At pagkatapos, isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang. Trabaho para sa tao. At pagkatapos noon, tinarget namin ang pabahay sa rilis ng tren, magmula San Juan River hanggang Pasig River. 2,000 tao. Hindi na ho informal settler. Lahat may titulo na. At tuloy-tuloy ang pabahay namin. Sunod-sunod ang mga programa. Number 1 sa nutrisyon, child-friendly, United Nations awardee, lahat na po. At lahat po yan, iaambag ko dito po kung manalo tayo sa Senado. At pagkatapos, naging senador tayo. Pagkatapos ito'y naging DILG secretary tayo. Eto na, ang assignment ko, hulihin at tugisin, isa-isa. Number 1, si Congressman Arnie Teves, na kanyang pumatay si Governor Digamo. Sumunod si Alice Goo. At ang pinakahuli, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kasama, hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kailangan tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang pusong magmahal sa kapwa-tao. Tama. Yan po ang ating iambag sa inyong lahat. At bago ko matapos, isuti nati aking ama, si Ben Abalos po, 90 years old. Siya po, ang kanyang lolo ay tiga San Vicente, Ilocos. At nagpunta po sa Pangasinan. May dugong Ilocano. Ang buong pamilya ko nandun. At isa dito, ang isunati, aking anak si Charlene. Charlene, tumayo ka. Ikakasal na po siya. At ang mapapangasawa niya, tiga dito sa Vigan, sila George Villard po. No? So, may dugo kaming Ilocano, mag-aasawa na Ilocano. Sana po, mahalin niyo rin ako bilang Ilocano. At higit sa lahat, malaki ang mga Ilocano ay masipag. Pinapangalan ng edukasyon. At hindi lamang yun, very clannish pamilya. Sana po, kaya kami nandito ngayon dahil ito baluarte ng ating Pangulo. Nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sana Ilocos, ampunin nyo ang buong pamilya
ng alyansa. Iboto natin sila lahat. Mabuhay kayo! Mabuhay ang alyansa! Laki ang may tutulong yan guys kay Pangulong Marcos Jr., si Secretary Abalos. Ay, laki, sobra. Ako po si Abby Binay, anak ng dating Vice President Jojo Binay. Nakikita ko po nandito si Tony Pet. Nakita ko na may mga Albano dito sa Ilocos at may mga puruganan na alam kong kamag-anak ng aking tatay. Kaya siguro kuripot yung tatay ko. Mahigpit ang hawak sa pera dahil may dugong Ilocano ang aking ama. 9 years po akong nasa Kongreso, katabi ko po seatmate, si Presidente BBM on my first term. 9 years din po akong naging mayor ng isa sa mga, slight lang naman, na mayaman na syudad sa Pilipinas, ang Makati. At ngayon po'y sumasabak na maging parte ng Senado dahil sa tingin ko po, deserve po natin ng better healthcare services. Sa lahat po ng senior citizen, kailangan po nila ng maintenance medicine. Umiinom ng atorvastatin, umiinom ng metformin, ang tataas ng kolesterol, ang tataas ng sugar. Sila po yung kailangan ng libreng access sa gamot. Pangalawa po, better education. Kailangan po nating tutukan ang early childhood development. Daycare pa lang, tutukan na natin yung mga anak natin na pagdating ng grade 3, grade 4, magaling nang magbasa, marunong nang magbilang. At pangatlo po, ang importante ay better take home para sa ating mga manggagawa. Mas mainam na po ata na wala na pong tax sa ating overtime pay at ang ating 13, lahat po ng bonus natin, dapat wala na hong tax yan. Dahil pinaghirapan po natin yung mga bonus at overtime pay. Kaya po sana, sama-sama po tayo sa isang bago at better na Pilipinas. Abby Binay sa inyong balota. Maraming salamat po. Mga kababayan, ako po'y natutuwa at nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito sa Ilocos. At kasama natin mga leaders from Ilocos Region. Sa inyo pong lahat mga kababayan, palakpakan din po natin ang aking mga kasamang senador na narito ngayon. Tulfo, Soto, Marcos, Lacson, Abalos, Binay, Cayetano, Lapid, Pacquiao, Tolentino, and Villar. Palakpakan po natin. Mga kababayan, this year is my 30 years in public service. 30 years. Ako po ay nagsimula bilang vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, naging senador. Unang takbo ko, you made me number 2 senator. Pangalawang takbo ko noong 2010, you made me number 1 senator. Dahil sa ginawa nyo kong number 1, nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing paggigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong lumalaban. Habang natutuguan, lalong tumatapang. At habang ako'y sinusugatan nila, ako po'y lalong popogi niyan. Kaya sa inyo pong lahat, yung pong mga batas na nailathala na, yung pong lifetime validity of birth certificate, yung pong para sa ating mga lola at lolo, na yung expanded centenarian law na sinulong namin ni Manang Aimee, yung mga batas pa na nagawa ko, yung po ay alay namin para sa inyong mga kababayan. Tingnan nyo na lamang po,
simula po na ako'y naluklok, nakapaghain ng 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng mahigit 300 na batas na ngayon na napapakinabangan nating lahat, mga kababayan. Ayun. Kaya sa inyo pong lahat, pasatandaan nyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Bong Revilla, number 11 sa Mga taga Ilocos Norte, maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo na pinangungunahan ng inyong Gobernador Matthew Marcos. Thank you so much. Musta na kayong lahat? Matagal na ba kayong nakaupo dyan? Sige. Kasi, babaguhin ko na lang yung speech ko kasi ayokong antukin kayo eh. Ang gagaling kasi ng mga kasama kong magkwento, may marunong sumayaw, hindi ako marunong sumayaw. Pero, yung kwento ko sa inyo tungkol sa trabaho ko. Pero bago yon, kailangan ko munang kilalanin kung sino mga nandito. Meron ba dito mga SK, mga kabataan? Present o nasa labas? Ready na ba kayo sa palarong pambansa? Governor, is your team ready? Ready. Ako po ay naging isang palarong pambansa athlete circa 1980s, national team ng volleyball. I will be happy to cheer for your team, Governor. Kaya lang baka magtampo sa akin si Governor Albano. Pero mas seryoso yata si Governor Marcos sa sports. Anyway, sige, binati ko yung mga bata. How about mga seniors? Nasaan na kayo? Mga seniors, lolo at lola. Grabe, mga lolo at lola ba kayo? Parang hindi naman. Alam nyo, mahigit 1 dekada, pinasa natin ang cheaper medicine law. Pinababaan natin ang presyo ng gamot, siguro mga 50% din yon. Pero inaantay natin na ang PhilHealth ilabas nila yung bagong programa na konsulta. Kasi under konsulta, dun sa lugar nyo, barangay nyo, munisipyo nyo, ang budget doon dapat kasama na ang maintenance. So may budget sila, inaantay lang natin na ma-implement yan. Ngayon, doon naman sa larangan ng... Saan ba ako next pupunta? Alam ko na. Sa mga nanay at tatay. Lahat ng nanay, taas ang kamay. Ganyan. Walang siraan. Lahat ng tatay, taas ang kamay. Walang mga bad words na binibitawan nila. Kundi yung Pare-pareho tayong mga magulang nangangarap lang na magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Nung una akong tumakbo, 2004, ang liit pa ng mga anak ko. Titingnan ko si Lani kasi magkaedad yung mga anak natin, di ba? 9 years old and 5 years old ang anak ko nung first time kong tumakbo. Ngayon, graduate na, may trabaho na. Okay na ako, di ba? Bilang isang ina, okay ka na. Pero yung pangatlo kong anak, hindi yun ang kanyang kapalaran. Pinanganak siya na maraming kapansanan. Meron siyang butas sa kanyang puso, bulag siya, bingi siya, at hindi na ho siya nakapaglakad. Maaga po siyang namatay. So para sa isang ina, napakasakit po nun. Magkasunod po silang namatay ng aking ama, ang dating Senator Rene Cayetano. So, naging inspirasyon ko yon, katulad din ng mga nakilala ko na pagbutihin ang kalusugan sa ating bansa. Pero alam niyo, mabait ang Diyos. fighter din ito Kasi, eh. 10 years later, nagkaanak ako ulit. Wala akong asawa, hiwalay ho ako. Hindi naman ako si Virgin Mary. Pero nakapag-ampon po ako ng anak na mahal ko, nakakalimutan ko siya na hindi ko siya kadugo. Kaya naging inspirasyon ko yon, gumawa din ako ng batas para padaliin ang pag-aampon. Yan ho kasi nakita ko sa mga Pilipino, ang daming ampon. Di ba? Ang hilig natin mag-ampon. So gawin yung legal na ampon nyo yan. Anyway, bago maubos ang oras ko, the last 6 years ang trabaho ko sa budget. Budget ng health, budget ng education. So nagpapatayo tayo, ang dami na nating ospital, pero kulang ang doktor. Aahin natin ang ospital, walang doktor, walang nurse, walang mga professional. So pinasa natin ang doktor para sa bayan, kasama ang dating Senate President Tito Soto. And from 8 state universities na may medical school, now meron tayong 25 state medical schools. At ang Mariano Marcos State University may medical school. You have 198 students na magiging doktor. Hindi ba okay yun?
Chinatsaga natin ang budget nila taon-taon, hindi lang scholarship, pati lamesa, pati microscope, sinisigurado natin may budget yan. So, bago tayo magwakas, Yan ang maganda. tayo kayong lahat kasi sabi ko, meron akong surprise sa inyo. Huwag nyo naman pahirapan ang mga doktor. Kahit anong punta niya sa doktor, kung hindi nyo alagaan ang kalusugan nyo, hindi rin kaya ng doktor. Ang suggestion ko, Tama. 10 ganito bawat araw. Kaya mo yan, Rod. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ito daw ang bagong gamot. 10 ganito lang. 10 times a day. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Bababa daw ang sugar at blood pressure nyo. Yun lang, tandaan nyo. Take care of your own health. Be healthy. God bless you all. Bago ang lahat ay nais ko munang bigyang galang at pasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mainit na pagtanggap ng kanyang kalalawigan dito sa Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Tuwing madadalaw ako dito sa Ilocos Norte o saan mang bahagi ng Ilocos Region, 3 natatanging katangian ng Ilocano ang agad sumasagi sa aking isipan. Masinop, masipag, matapat. Ang Ilocano ay likas na masinop para masigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak at mga apo. Ang Ilocano ay masipag upang matiyak na may tataguyod ng matiwasay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang Ilocano ay matapat. Halos 40 taon na ang lumilipas simula noong EDSA Revolution, yung 1986. Pakinggan nyo, guys. Subalit, ang Ilocos Norte ay nananatiling matapat na tinataguyod at tumatangkilik sa pamilya Marcos. Ako man po ay may personal na karanasan sa aking pakasalamuha sa isang Ilocano. Ang amin pong unit sa dating Philippine Constabulary Metropolitan Commando, PC Metrocom. Ang aking pong commander noon ay si Colonel Rolando Abadilla na tubong Bana, Ilocos Norte. Noong nagsimulang mag-defect o lumipat sa mga rebelde ang ilang members ng Armed Forces of the Philippines, kami ng mga opisyal ay pinulong niya sa aming opisina. At ang sinabi niya, tayo ay sumumpa sa ating tungkulin. Na mananatili tayong tapat sa ating konstitusyon, mananatili tayong tapat sa ating Commander-in-Chief na sinoon ay si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Ngayon ko alam yan. Fast forward, nung napanood namin sa telebisyon na umaalis na ang pamilya Marcos papuntang Hawaii, noong ko lang po nakita si Colonel Abadilla, sa kauna ng pagkataon ay humagulgol na parang bata. Ay. At ang sinabi niya sa amin, umalis na ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, tayo ay mag-iiwahiwalay na. Nakakaiyak naman yun. Hindi ko kayo pipigilan kung saang unit kayo ma-assign, subalit ako mananatili na hindi ako tatanggap ng maski anong assignment sa Armed Forces. Ganon niya ang kanyang ginawa hanggang sa lumipas sa mga 10 taon, siya po ay na-ambush at napatay. Siguro na mga nakalaban na rin namin noong panahon na kami nanunungkulan sa PC Metrocom. Narinig nyo yun, Ako man guys? po, pagkatapos ng 6 na buwan, nalagay sa floating status. Kami po yung nataguriang mga Marcos loyalist. At pagkatapos ng 6 na buwan, ako po ay pinatawag ni PC Chief Renato de Villa. At ako binigyan ng assignment and then hanggang sa uminog ng aking karir, hanggang sa naging Chief PNP po ako. Sa Malacanang po may 3 prominenteng Ilocano na kumakatawan sa 3 eme. Juan Ponce Enrile, Presidential Legal Counsel, Masinop. Galing. Sa Manila Hotel, nagkwentuhan ng mga waiter.
minsan daw kumain, nagbigay ng tips si Senator Enrile, mga 10 taon na po ito. Nagbigay ng tip 100. Ang sabi po ng waiter, Senador, yung anak po ninyo si Jackie, kung mag-tip dito, 1,000. Agoy. Ang sabi ni Senator Enrile, si Jackie, anak mayaman. Si Juan Ponce Enrile, anak mahirap. Ang masipag, Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ako nagtataka dahil matagal ko na siyang kakilala mula pa ng Quezon City RTC Judge. Oh. Hindi ako nagtataka na naging Chief Justice siya at ngayon Executive Secretary, nakatulong ni Presidente Marcos sa kanyang tungkulin sa Malacanang. At ang pangatlo at pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang, ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Yeah. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging tuwang ng Pangulong Marcos sa pagtataguyod upang maging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at kinabukasan ng susunod na lahi ng Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat. Kumusta na kayo? Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Wala na, nagpaalam na si Supremo sa Batang Quiapo. Maraming pang umiyak sa inyo. Wow! Pero hindi nagpapaalam sa inyo. Nandito po si Supremo sa harap nyo ngayon para magserbisyo. Nais ko lang po malaman nyo kung anong naging experience ko sa politika. Ako po ay naging Vice Governor ng 3 taon sa Pampanga at 3 termino na bilang Gobernador ng Lalawigang Kapampangan. At naging 3 termino rin po ako bilang Senador. Kaya ang sinasabi po ng iba, anong ginawa ni Senador Lito Lapid sa Senado? Kaya nandito po ako sa inyo ngayon sa harap nyo na para ipaalam kung ano ang nagawa ko sa Senado. Ako po ay nakapag-sumite ng batas na may git na 900. Dami. At may git na 100 ang naging batas na po dito. Ang unang-una po, ang napaka-importante, ang naipasa kong batas, ang Pre-Legal Assistance. Republic Act 9999 na tinatawag nilang Lapid Law na makakatulong sa ating mga kababayan na hindi kayang magbayad ng kabugasya na api at agrabyado pagdating sa ating batas. Kaya po, ako naman ay nandito ngayon sa harap nyo bilang chairman ng Committee ng Tourism. Palalawigin po natin ang turismo sa buong Pilipinas na kasama ang ating Pangulo, ating Bongbong Marcos para mapalawig ang turismo dito sa Pilipinas. Unang-una po, ang turismo, medical tourism, ecotourism, at ang pinakamalaga, ang agrotourism. Mapapakinabangan po ng ating mga magsasaka. Yan po ay one town, one product. Kaya po, nandito po tayo, lalong-lalo na po ang ating sa edukasyon, ang ating mga estudyante nangangarap na matapos. Dahil ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya po, pag nakapagtapos po sila, ay unang-una makakatulong sa kanilang magulang at sa kanilang pamilya. Kaya po nandito po ako bilang Lito Lapid, sana matulungan nyo uli na babalik sa Senado. At ang gitkain ko, na tulungan ang ating mamamayan Pilipino. Ito po si Lito Lapid ng Senado ng Supremo number 35 sa Balota. Maraming salamat po. Mga malem, miss na miss ko na kayo! Welcome sa ating mga senatorial balls. At daak dito'y itanga aldaw, tapno dumawat manen titulong yo. Kasla kini lolo ko, Diputado Mariano, ni tatang ko, ni Apolacay, ni Orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami, ni ading ko, Presidente Bongbong Marcos Jr., ni Gobernador Mad, ni Cecil, ken ni Congressman Sandro, pagbalinay ako malmanen, nagserbi kada tayo, yay Senado manen.
gagangay laing tikura ken apa, iti pamilya, partido, politika, pati karuba. No daduma ibaga, paik. Hindi, naputol lang mic. Hello, pwede ba? To the rescue, palakpakan, the champ. No daduma ibaga, nga apay kano ni ating ko, ti presidente tayo, Apo Bongbong. Siguro, maulaw kayo manen. Sipod met, saan kami nga agap-apa kini ating ko. Nasakit no ibagbagada nga apapay isuna. Palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ating ko. Marcos, ti presidente tayo. Oh, see guys, pakinggan nyo. Tisuro ni tatang ko, isang bansa, isang diwa. Tama. Ipaigid tayo pa'y lang amin, di pa nagkikinaawatan, tap tumangeg tayo, dagiti mabisbisin, akakailyan tayo, subianan tayo, dagiti trabaho, nga ikanrik tayo, ken rumbeng, nga ikan tayo, ay may solusyon. Dagiti ang kakanina amagatang, kinaawan trabaho, agrigriga taman nalon, ken mangalap, PWD, solo parent, ken dagiti seniors tayo. Adon dagiti naubraan tayo, ti panawen ni Apple Lakay, ni tatang ko, tay Manila North Road, tay Patapat Viaduct, Hospital, ken di SUC, kasla MMSU. Kayat ko, buuin dagiti arapaap ni tatang ko, para ti amin nga Ilocano, para ti amin titoy amyanan. Narugyanan tayon dagiti tulong para ti nagbasa. Uray man pa'y kumarkaro, dagiti bagyo ken ginggined, nakapagturpos latta, ikadadwan. Ti panagtalon na ikaten dagiti utang, dagiti manalon tayo. Kapo iti Agrarian Reform Act, ken adakadakwadan dagiti titulo kalpasan iti 5 a dekada. Adupay, ikan tayo ti umno a suporta dagiti tatang tayo a manalon. Irigasyon, abono, krudo nga awan buwis, binulan asweldo ang makatulong kakadwa. Maisilpo pa yan ti Ilocano Highway, agapo apayaw, Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Banbantay ti Ilocos Sur, Cervantes, Alilem, Sugpon, La Union, Benguet, Agengana, Pangasinan. The solid north is real, Apo. Sementado. Tatayo nga Ilocano, ti kaadiguan, kano ti biyag, ang haba-haba ng buhay. Kapo kadayta, siguradwen tayo dagiti lulong, ken dagiti apo tayo, ket napigsa. Pagbalinan tayo a zero balance, dagiti hospital tayo. Ket maadaan tayo ti specialist hospitals, kasla jay inubra, dinanang ko ni First Lady Imelda, Philippine Heart Center para sa Ilocandia, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital, ikantay pa'y dagiti BHW, daycare worker, iti umno asweldo, ken tulong, kadagiti PWD, ken solo parents tayo. Kangrunan iti amin, palang 20 tayo pa'y iti ekonomiya tapno umaddo, ti pagsapulan para kadagti nasirip ken nagaget nga agtutubo tayo. Pagbalinan nga agpapada ti minimum wage iti Manila ken Ilocos. Nangingina pa'y ti gasolina ditoy ngem jay syudaden. Ay apo, ngarod agyamanak iti awan sarday
dyan na palao sa suportayo iti pamilya. Marcos idi, Marcos ita, Marcos lata. Ket kaputa, may saklaeng a kandidato nga Ilocano. At titinulong tayo kumamanen apo, numero 30 ket siyam kadagiti ballo tayo, ay mi idi, ay mi ita, ay mi lata. Diyos unay, tiagnina apo. Naimbag na aldaw yu amin apo. Yeah, galing ah. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Tama. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa Bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Alam nyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Tama. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Tama. May point siya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ako man po nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako natutulog sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Tama. Naranasan ko po yun. Kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita akong mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. 1:30 ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, asawa ng Panginoon, gobernador po siya ng Sarangani, 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na 1:30 ng hapon, walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami D, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makakalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong paunlarin ang bansa natin. At ayaw na ayaw ko yung ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari na hindi na tayo nagmamay-ari niyan. But as much as possible, makaiwan tayo ng legacy. Legasiyan na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Tama.
Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Mga Duterte, Katulad ng mga napakinggan nyo kaatipan yan. natin na dati sa atin nagtatrabaho. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Hapon, mga Dabarkad sa Ilocos Norte. Noong unang panahon, once upon a time, sabi nga, ako po'y naging Vice Mayor ng Quezon City. Nakita ko noon, ang daming kulang sa local governments. Hindi po nila magamit ang calamity fund nila kung hindi magdideklara presidente. Walang family courts sa Pilipinas. Ang shabu, regulated drug. Tumuntong po ako sa Senado noong 1992. Kinreate ko yung Philippine Drug Enforcement Agency. Yung calamity fund, binago ko po yung local government code, inilagay ko sa local government na pwede na sila ang magdeklara. Pati po yung mga family courts sa buong Pilipinas. Ngayon po yung mga city, marami pong municipality na ginawa nating lungsod. 67, nung tumuntong akong senador. Paglipat ko, 100 plus na at ginawa ko po yung 33. Ngayon, tuloy mo. Nabitin eh. Ngayon, pagbalik ko po ng 2010, nakita ko, wala pong mental health law. Maraming kakulangan ng mga doktor sa Pilipinas. Ginawa ko po yung mental health law. Ginawa ko rin pong libre ang pagiging doktor ng isang Pilipino. Free medical scholarship sa buong Pilipinas. Libre tuition fee, libre libro, libre ang lodging, may allowance pa. Kailangan dumami ang doktor sa Pilipinas sapagkat pinagdaanan natin. Ginawa ko rin yung Bayanihan 1, Bayanihan 2. Marami pong kailangan na doktor, bagamat nabigyan natin ng kayuda at kahit papano ang mga nawala ng trabaho. Ngayon naman, kailangan po ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kaya po kami naririto upang sumuporta sa kanya. Kaya yung aming buong grupo ay umaasa na tutulungan nyo kaming magtagumpay. Sapagkat kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Marcos. Tama. At pag nagtagumpay si President Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. Correct. Mabuhay ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Alam ko pong maraming Tolentino rito sa Ilocos Norte. Marami rin pong Tolentino sa Ilocos Sur, sa Magsingal. Ako po ay sinilang sa Region 5. Subalit ako ay lumaki sa Region 4A at unang nahalal sa lalawigan ng Cavite at naglingkod sa Metro Manila bilang MMDA Chairman. Iisa lang po ang mensahe ng alyansa. Iisa lang po. Ang mensahe po ng alyansa ay dapat po tayong magtrabaho, dapat po tayong magkaisa, dapat pong tingnan natin ang kinabukasan. At ang sabi nga nila, dito sa inyong rehiyon, agkay-kaysa tayo, ket agtrabaho. Iti amin para may maysa maka sa bayan. Naintindihan niyo po yun? That is unity. Subalit, ako po ay nagpapasalamat dito sa Ilocos Norte. Lagi niyo pong tinutulungan si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. At sa pagkakataong pong ito,
binigyan po ako ng pagkakataong magsama ng 3 o 8 para dito sa rallying ito. Meron po akong mga bagong kaibigan na gusto kong ipakilala. Si Reggie Maldeso, isang motorcycle rider. Nasaan ka, Reggie? Tumayo ka. Siya po ay tiga Barangay 3, Lawag City. Nasaan siya? Pwede ba nating spotlight? Tumayo ka, sir. Tumayo ka. Alam niyo po, si Reggie sa likod. Si Reggie po ay nagba-boundary lamang 200 pesos a day. Lagi po siyang hinuhuli ng LTO nung wala pa siyang sidecar. Naayos na po natin yan. Hindi ka nahuhuluhin sa paggamit ng temporary plate. Isa lamang po ang sinabi ko nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanila, salitang Ilocano, ukinam. Hindi ka nahuhulihin. At pagkatapos po nun, gumawa tayo ng bagong batas. Hinihintay na lang pirmahan ni Presidente BBM. Aalisin na yung doble plaka law. Isa na lang yung plaka sa likuran. Kaya Reggie Maldeso, makakapagtrabaho ka ng mabuti. Gusto ko rin pakilala sa inyo ang isang kaibigan, si John Rayber Grande. Nasaan ka, John Rayber? Tumayo ka. Bigyan natin ng ilaw. Siya po ay isang estudyante ng Ilocos Norte National High School. Nasaan ka, John Rayber? Siya po ay grade 12, Arts and Design. Ang nagagastos niya araw-araw, pati ng kanyang mga magulang, 250 pesos a day sa paglo-load, sa paggamit ng internet, sa pagpasa ng assignment, sa pagre-research sa internet bilang library. Bago po kami nag-break, sa pamamagitan na rin ng aking mga kasamahan sa Senado, na-approve po namin yung Senate Bill 2699. Pag napirmahan po yan ni Apo Presidente, si John Rayner Grande at ang kanya mga magulang magkakaroon ng diskwento sa internet load. At ang pangatlo ko pong gustong ipakilala sa inyo, si Elizardo Dacuwag, 50 years old, ng Barangay 60A, Kaukuan, Lawag City. Nasaan ka? Nasaan ka? Pwede bang tumayo ka at kumaway ka? Nandito sa kabila, yun. Alam mo, ang tawag ko sa iyo, Tol, Kabsat. Alam niyo po, si Elizardo ay isang mangingisda. Naaalala ko pa, nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China ang nakabangga. Subalit, napagtulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee. Pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Hindi ka nababanggain, Elizardo, sa iyong pangingisda gamit ang bangka dahil meron din tayong pinasang Archipelagic Sea Lanes Law kung saan doon dadaan na lamang yung mga dambuhalang barko. Mabuhay ka, Elizardo, at ang mga mangingisda. Si Senator Tolentino po, bago kami nag-adjourn, pinaglalaban ko po at sana kung tutulungan ninyo, ipaglalaban ko pong maalis ang value-added tax sa kuryente. Pag naalis po yan, okinam, bababa po lahat ang presyo. Maraming salamat po sa inyo. Siyak nitol, agyamanak, agbiag. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po, Sir Win Tulfo. Marami po tayong suliranin na kinakaharap. Marami po tayong laban na kailangan po nating harapin. Nariyan po ang laban ng mahal na bilihin. Tama po? Nariyan din po ang laban na kakulangan sa kita o sweldo dahil wala pong hanap buhay o trabaho. Tama? Nariyan din po ang laban hinggil sa hindi makabili ng gamot, maintenance o pagpapagamot. Tama? Pues, kung sangayon po kayo sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Dahil ako po, nasubukan na siguro ninyo nung ako'y maging DSWD Secretary
Tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Gagawin po natin muli yung serbisyo na yan pag dinala niyo po ako sa Senado. Dahil ako po, Sir Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado, ang kakampi po ng mga inaapi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Tama po yun. Masipag po yan, no? Naging sekretary ng DSWD. Naunahan niya yung tiktilaok ng manok pag may sakuna. Hindi lang siya nakapasa sa Commission and Audit, guys, because of some issue, no? Pero ganun pa man, the best pa rin ang kanyang pagserbisyo. Ako po, si Camille Villar, at tuwang-tuwa po ako at nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyong mainit na pagtanggap dito po sa Ilocos Norte. Bilang isa pong ina at bilang isa pong miyembro ng millennial na henerasyon, naiisip ko po palagi, ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Iniisip ko, ano ba ang pangarap ko para sa aking mga anak? Para sa akin, ang sagot dyan, syempre, una, ay bahay at lupa, kung saan mapapalaki natin ang ating mga anak na ligtas. Susunod naman, sapat na hanap buhay, trabaho o pangkabuhayan. Pero dapat po, hindi lang po mananatiling pangarap yan. Para po sa akin, dapat po meron tayong konkretong solusyon o konkretong paraan para makamit ito. At kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, yan po ang nais kong isulong sa Senado. Alam nyo po, itinuro po sa akin ng aking mga magulang na si Senador Manny Villar at Senador Cynthia Villar ang kahalagahan po ng pangpapahalaga ng pamilya. Ang kahalagahan po ng sipag at tiyaga upang tayo ay umasenso. Itinuro po nila sa akin na dapat magpakumbaba at tumulong sa ating kapwa. Sila po ang inspirasyon ko para magsilbi po sa bayan. At sa akin naman pong tingin, sa aking almost 20 years po na pagtatrabaho sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, at ang aking dalawa namang pong termino bilang kinatawan or congresswoman ng Las Piñas ay nagbigay na po ng sapat na karanasan po para maintindihan ko o makita ko kung ano ba ang mga programa at ang mga polisiya natin na gumagana at ano ba ang dapat nating pagandahin pa. At yun po sana ang isusulong ko kung pagpapalain at kung bibigyan ng pagkakataon. Tututukan ko po at gagawa po tayo ng batas na susuporta po sa hanap buhay, sa kabuhayan, magbibigay ng trabaho at gagawing mura at accessible po ang pabahay. So sana po, marami pa po tayong pagkakataon na magsama-sama. Kailangan na po ngayon ng mga makabagong solusyon, makabagong pananaw, at higit sa lahat, makabagong aksyon para sama-sama po nating mabagayan ang nagbabagong panahon at para sama-sama po natin maianghat ang kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat ulit sa inyong mainit na pagtanggap. Huwag niyo po sanang kakalimutan, Camille Villar po, number 66, Agyamanak. Ayun, mga kababayan, narinig nyo yung kanilang mga sinasabi. Kaya, nasa sa atin lahat po yun, mga bes, Marcos Loyalists and supporters. Napakinggan po natin sa kanila yung kanyang mga sinasabi. Ang sa akin lang, ito lang mga kababayan, pahabol ko lang, kung hindi natin sila ibubuto, baka ang mananalo yung kalaban. So, kukunti lang ang kakampi ni Pangulong Marcos Jr.
So, naniniwala din naman ako sa kanilang kakayahan, sa kanilang mga sinasabi, pagdating sa Senado, for sure yan, susuportahan nila si Pangulong Marcos Jr., no? Bagamat sabi natin sa kanila, balimbing, pagdating sa Senado, iisnabin na ang Pangulo. Well, mahirap kasi humusga, no? Pero, ganun talaga ang mga kandidato. Kasi, nakita naman nila ang Pangulo ay napakabait. Magaling magtrabaho. Kaya, for sure, susuportahan nila po yan. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ha? Oh. Akala ko ito si, si Bong Revilla, walang batas na napasa. Mayroon pala. Ayan, shout out kay Andrew E. Sino po ang manok nyo dito, mga kababayan? Ako? Well, kanya-kanya po tayo ng politisyan na gustong iboto. Basta ako, number 1 kay Balos. No? Si Tulfo. For sure yan, si Tito Sen. Tutulungan niya yan, si Pangulong Marcos Jr. sapagkat ang anak niya, di ba? Si Shara Soto ba? Hindi, yung anak niya nasa MTRBC. Chairman yun, di ba? Correct me if I'm wrong, guys. Si Senator Lacson, for sure yan, no? Kakampihan niya yan, si Pangulong Marcos Jr. Tutulungan niya, na dati pala siyang Marcos loyalist. Narinig niyo yung sinabi niya, guys. Nagulat ako doon, ano? And, syempre, the rest, talagang tutulungan nila ang Pangulo. Alam nyo naman ang Pangulo, mabait yan, kaya for sure, mabibighani sila sa kanyang magaling na pamumuno, mga kababayan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Ayun pong bahala, kung sinong gusto nyo. Ang importante yung nakakatulong sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.